Isipin nyo noong 1983, saan ngayon nakakitang bansa, bawat palit ng presidente, pinapalitan nila ng plate number ng sasakyan. Basta kada palit ng presidente, palit sila ng plate number ng sasakyan. Hanggang kay Noynoy, hanggang kay Duterte, nagpalit sila ng plate number. Kaya lahat ng plakay, puro puti na ngayon eh. Noong araw, dalawang klase ang kulay ng plate number. Pagka utility vehicles, kulay egg yellow. Tapos ang mga private, naghalo-halo yan, may green. Sari-sari nga, diskarte ng mga namamahala sa LTO para sila makaduga sa gobyerno. Na-monitor ko yan eh, kasi professional driver ako eh. Kaya alam na alam ko, diskarte ng mga Pilipino sa loob ng gobyerno. Panay dorobo yan. Kasi mabababa lang, sweldo niyan eh, yung mga abogadong namamahala sa gobyerno. Hindi ka pares ang politiko. Mababa lang sila. Ang mga politiko mataas. Kaya nandudugas sila sa gobyerno ng Pilipinas. Sa loob-loob nila. Kung ang mga politiko ay mandurugas eh, siyempre sasabayan nila yan. Kasi pare-pare sa abogado sila eh. Hindi sila pwede magbigayan. Hindi sila pwede magdamutan. Kasi magkakabukuan eh. Magkakabukan ng mga baho sa baho eh. Ako alam na alam ko mga baho ng bawat Pilipino sa loob ng gobyerno. Sabi ninyo, alam ko mga baho ninyo kung paano kayo magpatakbo sa mga Pilipino. Isipin ninyo, ilang presidente yan, 7? Pang-anim na presidente, 6 na palit ng plate number ang ginawa nyo. Iba-ibang klaseng plate number. Andyan ang bagong lipunan, andyan lahat. Sino nakakaalam sa inyo mga Pilipino? Maring wala. Kasi hindi nyo iniintindihan. Eh ako, nakikita ko. Doon ko nagugulat eh. Wala pang Facebook nung araw eh. Sabi ninyo mga Pilipino, ganyang katalino ang mga abogado ng Pilipinas. Yung mga dilawan na yan. Alam nyo ba, maraming negosyo ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya ako paulit-ulit na sinasabi sa inyo, maraming Pilipino walang alam. Yung mga dilawan na yan, nung araw, nung panahon ng tatay ni Bongbong Marcos, maunlad pa ang Pilipinas. Kasi sa atin pa yung ang may-ari pa ng Philippine Airlines, Nawasa, PLDT, Meralco, Petron. Gobyerno pa ang may-ari niyan. Makikita nyo, ibinenta ng dilawan. Alam ni Lenny Lubredo. Kasi asawa niya si yung namatay. Ganyan ka sila, kawalang yan sa mga Pilipino. Buhay yan si Drillion, si Gordon, si Tito Soto, si Kiko Pangilinan. Alam nila yan. Pero hindi nila pinigilan. Mga senador yan Hindi nila pinigilan. Alam niyo ba ang namahala ng pagbebenta ng ari-arian ng gobyerno? Si Jokno. Ewan ko kung nandiyan pa ngayon si Jokno. Yan ang namahala nung araw. Sabi ninyo mga Pilipino. Kaya ako galit na galit sa mga politiko ng Pilipinas. Talagang sila lang ang yumaman sa Pilipinas kasi pinag-aralan nila ang buhay ng ng bawat Pilipino. Alam nila, takot sa kanila mga Pilipino eh. Sabi, ako hindi ako matatakot sa inyo. Alam ko mangyayari sa mga anak ko to eh. Itong nangyari sa buhay ko, pagdating ng panahon, mangyayari sa mga anak ko pag hindi kayo nawala. Pag hindi sinakop na Amerika tong Pilipinas. Kasi hindi kayo magbabago eh. Magugulang nga kayo, isipin nyo.
Si Drillo naka 24 years. Si Gordon naka 24 years. Isipin nyo gaano katagal yan, no? Panigurado sa 2025, magtatakbuhan na naman yan. Kako ba, magnegosyo na lang sila dahil mayayaman na sila. Gusto nila puro kabig. Kasi madali nga naman ang pera sa gobyerno eh. Kesa nga naman magninegosyo sila, meron pa silang suswelduan. Hindi ka pa sila yung mga senador. Kabig lang sila ng kabig. Libre lahat yan, mga kababayan kong Pilipino. Baka hindi nyo alam. May mga benepisyo yan, libre sasakyan, libre gusalina, libre pagkain dyan sa Senado. Hindi nyo ba napapansin? Kada sila may session. Halos sa mapuno ng tubig ang harapan nila. Tapos may mga pagkain. Ganyan kawalang yan, mga politiko ng Pilipinas. Alam nyo kaya ako kayo binabalatan. Hindi namin natitikman yan, natitikman ninyo. Kapi nyo? Hindi kayo may-ari ng Pilipinas. Baka akala nyo kayo may-ari ng Pilipinas. Pare-parehas lang tayo mga Pilipino. Ang kakaiba lang kayo yung mga abogado. Kami mga simpleng tao lang. Pero hindi dapat yan ganyan ang ginagawa nyo sa amin. Pare-parehas lang tayo tumatay sa inodoro. Kaya wag nyo kaming gulangan. Pati nga mga sundalo, ginugulangan ninyo eh. Mga pulis, ginugulangan ninyo sa sweldo. Mga Navy, ginugulangan nyo sa sweldo. Alam nyo ba ang mga pinapapataas nyo? Yung mga general. Lahat ang may ranggo, mga bata ninyo. Ang mga general na yan, takutsenyo yan. Kilala nyo ba si Angelo Reyes? Yung general ni Tabaco. Nagpakamatay yan dahil sa ginawa ni Tabaco nung araw, ibinenta ang ari-arian ng gobyerno. Isipin mo yan, Nichols, kampo ng militaryan, ibinenta ninyo sa private. Yang Fort Bonifacio, kampo ng mga sundalo yan, ibinenta ninyo. Kaya nakakita nyo si Angelo Reyes, si General Angelo Reyes, nagpakamatay, nagbaril sa sarili. Dahil hindi niya maatim ang ginawa ni Tabaco. Eh kayong mga general ngayon, mga bulag kayo, mga pipi, mga bingi. Kasi nagsasarapan ang mga buhay ninyo. Pero yung mga kawal ninyo, gutom. Mga buhay kayo. Alam nyo ang nangyayari sa buhay namin mga Pilipino, bakit ba hindi kami umasenso? Kasi ang liit ang sweldo namin eh. Bakit sa ibang bansa, ang laki ng sweldo ng mga Pilipino? Isipin nyo, pagdating sa requirement sa pag-abroad, imbis na passport, birth certificate, NBI, okay na. Ang dami nyong hinahanap. Marami kayong requirements sa ibinabata sa mga Pilipino. Alam nyo ba, ang diskarte nyo para madugasan nyo ang mga Pilipino. For example, yung birth certificate itong araw, alam nyo ba kung magkano yan? 50 pesos lang. Nung panahon ni Marcos. Yan ba naman eh, kailangan gawin yung 155 papel na isinerox ninyo. Ganyan kayo kawalang yan sa mga Pilipino. Imbis na tulungan nyo mga Pilipino, dinudugasan ninyo. Totoo hindi. Bakit ako nakakapagsalita sa inyo ng ganito? Hindi ako bobong tao. Hindi ako bobong Pilipino. Mahirap lang na naging magulang ko kaya hindi ako nakapag-aral. Dahil sa inyong pamumuno rin nung araw, ang mga magulang ko, walang nangyari. Naghahanap buhay dyan sa dagat. Ginawa nyo karsada. Di ang magulang ko gutom. Walang hanap buhay. Ginawa nyo coastal road eh. Ganyan kayo dumiskarte. Basta magkapera lang kayo, di bali mga Pilipino magutom. Kapi ninyo mga politika. Kapi nyo mga politika.